Nakakalungkot lang 'no, kasi merong mga ibang tao na humihingi ng tulong kaya lang mga feeling entitled. Kumbaga, parang ikaw tuloy ang nagkaroon ng mabigat na kasalanan sa kanila 'no, kasi nga hindi mo daw sila natulungan. Tutulungan ko na lang sana 'no at magbibigay ng advice, kaya lang eto ang tumambad sa akin. Sabi niya mismo, "Ako po ba inyo pong matutulungan or hindi po?" Parang iba yung dating ng pagkakasabi niya 'no, and meron pa. So eto, parang ayaw niyo po akong tulungan po, salamat na lang po, mga gano'n. So, nakakaloka talaga. Hindi ko in-expect na may magpapatulong, pero ganito yung dating ng kanyang pagkakasabi. Disclaimer lang ha, I have nothing against this person na humihingi ng tulong kaya lang nagpakita ng aggressiveness o kaya feeling entitled. Kaya lang kasi the way yung approach is medyo mali na talaga. Imbis na tutulungan ka, mata-turn off na sa'yo yung taong hinihingan mo ng tulong kasi yung ganitong behavior ay minsan hindi talaga acceptable lalo na kapag ikaw yung may kailangan. Ito na yung ating story time. So I believe naka-base ito doon sa pinost kong vlog about sa pagbawi ng legit na anak yung kanilang bahay na inangkin ng kabit ng kanyang namayapang daddy. So, nag-message ang isang follower. So, sabi niya dito, humihingi po siya ng tulong kasi mukhang same yung nangyari sa kanila, no? Doon sa vlog ko. Mukhang may pagkakapareha sa kanilang situation. So, gusto rin nilang bawiin yung kanilang bahay, no, na inangkin din ng iba. Basahin na lang natin para maliwanagan tayong lahat. So, ito yung buong message niya no, sa inbox ko. Sabi niya, pwede niyo po ba akong tulungan tungkol sa sariling bahay po namin na inaangkin ng kapatid namin sa labas. Pero meron po siyang ate na panganay na nakatanda sa kanya. Kung hindi sa amin mga magulang, hindi po siya nakapag-aral at nakapag-abroad. Nang wala na ang aming magulang, nakitulong lang ng isang araw at nang umuwi, inangkin agad ang aming bahay. Hawak po namin ang mga papeles ng aming bahay at kami pa ang pinalayas. Ngayon po, lahat po sila nandito sa sariling bahay at binabantaan po kami. Sana mabigyan niyo po kami ng attorney. And then, ito, ako po ba iyong matutulungan or hindi po? Ayan. Ang gusto ko lang po, papaalis sila at bigyan niyo po ako ng attorney. Gusto ko pong makamit ang tagumpay at hustisya para po makuha namin ang karapatan namin. Parang ayaw niyo po akong tulungan, salamat na lang po. Hindi ba pwedeng may ginagawa ako kaya hindi ako nakapag-reply agad? Kasi siyempre tao din lang naman tayo. During that time, may ginagawa ako nung nag-message siya. So, hindi ko agad nabasa. I think kumakain ata ako, tapos naghuhugas ng pinggan. Medyo busy ako that time. And then, nung re-replyan ko sana after, I think, 20 minutes, then biglang ganito naman na yung mga sinasabi niya na, tutulungan mo ba ako? Hindi. Tapos, ayan, sunod-sunod na. And then, sinabi na naman niya na, mukhang hindi mo ako tutulungan, salamat na lang po. So, ako, imbes na re-replyan ko siya, hindi ko na lang siya ni-replyan. Natawa na lang ako sa mga pinagsasabi niya. This is the second time na merong gustong humingi ng tulong sa akin. Kaya lang, nung hindi ako nakapag-reply agad, ganun din. Yung first na nag-message sa akin, ganito rin yung reaction na hindi makapaghintay. Tapos, ay, hindi mo pala ako tutulungan. Salamat na lang. Tapos biglang nagkalat siya sa mga comment section. Yun yung nangyari, yung first incidents. Tapos, etong second naman, ganyan siya. And, alam mo yun, parang nakakaloka, no? Humihingi ka nga lang ng tulong, tapos ganyan pa. Porque, hindi ako nakapag-reply agad-agad. So, ano ako? Super, super woman or superman na pwedeng mag-reply agad-agad right after na ano ka ng message ng problema mo. So, nakakalungkot lang talaga at may mga taong impatient. At ito yung reaction ko. I understand at naiintindihan ko yung sitwasyon ng nag-message sa akin. So, yun nga, may problema sila sa kanilang tinutuluyang bahay. Lalong-lalo na sa pag-angkin ng mga property, ganyan and all. And kailangan talaga nila ng attorney. Pero, the way this person approached me, alam mo yun, mapapataas ka talaga ng kilay. Kasi, ayun, babasahin ko ulit. Ako po ba iyong matutulungan or hindi po? Bigyan niyo po ako ng attorney. And then ito, parang ayaw niyo po akong tulungan. Salamat na lang po. So, syempre,
yung willingness mo na tumulong talaga, parang wala, eh, i-ignore mo na lang kasi maiinis ka lang sa the way na mag-approach ayan, itong, nag-send ng message sa'yo. Follow niyo rin ako sa Instagram, The Story of Anthony, lalong-lalo na kapag gustong-gusto niyo yung mga storylines ko. Tapos, sabi niya dito, sana mabigyan ko daw sila ng attorney para i-defend yung case nila. Pero nagulat lang talaga ako sa next na message niya na sabi niya dito, ako po ba inyo pong matutulungan or hindi po? Yung mga ganun na medyo entitled yung dating niya sa akin and medyo hindi ako naging comfortable sa message niyang ito. Tapos parang alam mo yun, habang binabasa mo, may naririnig ka na sumisigaw, parang ganon yung eksena. And then, meron pa, no? Parang ayaw niyo po akong tulungan po. Salamat na lang po. Ayun. So, I think eto, you don't deserve to be helped kung ganito yung ugali mo. Kasi ikaw na yung humihingi ng tulong. Ikaw pa yung may ganang magalit. Pero sige, magbibigay lang ako ng advice kapag may mga ganitong insidente ng pag-claim ng inyong property, no? So it is best na lang na mag-consult doon sa PAO, Public Attorney's Office, lalong-lalo na kapag financially hindi stable, wala talagang pagkukunan ng mga pambayad sa acceptance fee o kaya mga kung ano-anong procedures, mga ganyan. So the best is dumulog na lang doon sa Public Attorney's Office para doon nila kayong matulungan. And then ang secondly, marami namang independent private institutions such as Idol Rafi Tulfo in Action, no? Or sa BITAG, yung mga programa din ng mga television kasi willing silang tumulong sa mga ganitong klase na mga problema ng mga mamamayan natin na hirap talaga or wala sa kakayahan para makapagbayad ng acceptance fee. Tsaka yung mga iba pang gastusin, no? In any case na gusto nilang bawiin yung kanilang property na inangkin ng iba. Kaya ang importanteng lesson dito is, kapag ikaw ang humihingi ng tulong, ugaliing maging humble, maging kind, libre naman na maging kind, di ba? And iwasan natin na maging aggressive or yung mga feeling entitled na kung gusto mo meron agad or kung gusto mo nagre-reply agad para masatisfy lang yung needs mo. So, iwasan din natin yung, alam mo yon, yung pagiging mainitin ng ulo. Kasi ang ending talaga niyan, imbis na tulungan nila kayo, wala, ignore o kaya mabablock na lang kayo kasi hindi maganda yung pakikitungo in the first place kahit na kayo yung nangangailangan ng tulong. Kaya para sa taong ito, good luck na lang. I hope na makahanap kayo ng attorney or ng mga taong tutulong sa'yo. Basta maging humble ka lang and maging kind, especially sa mga gusto mong hingan ng tulong. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito and I hope na nakarelate din kayo sa ating topic. Okay? So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.